Noong dekada 80, sa isang maliit na baryo sa probinsya, may isang pamilyang tahimik na namumuhay sa kanilang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, nagising ang ama sa kakaibang tunog, kaluskos sa bubong. Parang may mabibigat na paa na dahan-daang naglalakad sa ibabaw. Unay inisip niyang baka pusa o ibon lang, ngunit habang tumatagal, ang kaluskos ay nagiging mas malinaw, tila ba may taong gumagapang at paikot-ikot. Nang sumilip siya sa bintana, wala siyang nakita, maliban sa malamig na hangin at ang buwan na kalahati lamang ang liwanag. Kinabukasan, sinabi niya ito sa kanyang asawa, ngunit sinabihan siyang baka guni-guni lang. Ngunit nang sumunod na gabi, muli na namang narinig ang tunog, at ngayon ay may kasamang mahihinang kaluskos na parang mga kuko na dumudunggol sa pawid. Dito na nakaramdam ng kaba ang buong pamilya. May nagsabi sa baryo na baka daw ito ay aswang na naghahanap ng biktima, o kaya naman ay engkanto na naiintriga sa kanilang bahay. May mga kapitbahay pa na nag-alay ng bawang at asin sa paligid, umaasang mapapalayas ang nilalang. Isang gabi, nagpa siya ang ama na magdala ng itak at bantayan ang bubong. Nang marinig muli ang kaluskos, umakyat siya dala ang lampara. Ngunit nang umabot siya sa bubungan, wala siyang nadatnan, maliban sa mga bakas ng tila paa, ngunit masyadong mahaba, at masyadong matulis para sa isang tao. Simula noon, gabi-gabi pa rin nilang naririnig ang kaluskos. At kahit ilang beses nila itong sinilip, walang kahit anong nilalang ang lumilitaw. Hanggang sa dumating ang araw na biglang nagkasakit ang kanilang bunso, payat, matamlay, at tila hinihigop ang lakas. Doon nila naisip, baka hindi basta kaluskos ang nasa bubong, kundi may masamang nilalang na nagmamasid at naghihintay ng tamang oras para damagat ng buhay.